Yun na pala yun. Natandaan nyo, kahapon, meron po akong shinare na post na magkakaroon ng malaking rally itong mga DDS. Dahil ang nakalagay doon, tapos na daw yung White Ribbon March, sila naman daw. Although walang nakasulat or walang ipinahayag kung kailan magaganap yung kanilang rally, ngayon pala yun. Hindi ba sinabi ko pa na dapat silang mag-rally bago mag-July 6? Bago magsimula yung impeachment trial ni Sara Duterte. Aba, kamukat-mukat mo, kaninang madaling araw pala, ginawa yung kanilang surprise na rally. Although ang sinabi ko, DDS rally yan, solo ng DDS. Pero di ba, ang Iglesia ni Cristo naman ay DDS. Huwag na po tayong maglokohan dahil alam po natin na ang pamunuan ng INC ay DDS. At yung kanilang surprise rally kanina ay nagdulot ng malaking perwisyo sa taong bayan. Lalo na yung mga nagko-commute dyan sa EDSA. Mantakin ninyo, ang pinaglalaban ng INC ay si Rodante Marcoleta. Dahil sabi po rito, Iglesia ni Cristo says, today's rallies are in support of Senator Rodante Marcoleta who is facing plunder charges. Ganun na ba talaga ang Iglesia ni Cristo? Nang dahil lang kay Marcoleta, nasasampahan ng kaso at eventually aarestuhin dahil sa kasong plunder? Magrarally kayo, mampeperwisyo kayo ng maraming commuters? Yan ba ang turo ng Iglesia ni Cristo? Okay, lahat po tayo may karapatang magpahayag ng ating saloobin. Pero parang hindi naman yata tama na para nang maipahayag yung inyong saloobin, ay mamimerwisyo kayo ng libo-libo mga commuters na na-stranded dyan sa EDSA kanina. Tapos, ang pinaglalaban nyo lang pala ay si Senator Rodante Marcoleta na siya namang umamin sa kanyang pagtanggap ng donasyon worth 75 million. Sabi pa ng Iglesia ni Cristo, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay pagtakpan ang katiwalian. Ano ang ginagawa nyo ngayon kay Marcoleta? Hindi ba pinagtatakpan ninyo yung katiwalian na kanyang ginawa? Siya po ay kakasuhan ng plunder. Although sinasabi nila, hindi naman daw public funds yun, kundi private funds na nanggaling kay Mike Defensor. Dahil balita po na isa si Mike Defensor na nag-donate ng malaking halaga kay Rodante Marcoleta. Pero, hindi lang naman pala sa public funds yung plunder na yan. Ako nga, ngayon ko lang nalaman na kahit private yung pinanggalingan ng pera, the mere fact na ikaw ay government official nung tumanggap kang napakalaking halaga ng pera na hindi mo dineclare sa iyong salin. At yan po ay inamin mismo ni Rodante Marcoleta. Tapos ngayon nagka-problema, taong bayan ang guguluhin nyo? At ganyan ba ang Iglesia ni Cristo? Sabi nila, hindi daw sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ano yung ginagawa nyo? Parang ang gusto nyo wag isyuan ng warrant of arrest itong si Marcoleta? Or wag na lang kasuhan? At dun sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay pagtakpan ang katiwalian. The nerve for you to say that. Samantalang si Marcoleta is facing plunder charges. Bakit hindi nyo pabayaan na umusad ang due process? Bakit parang binubuli nyo ang sambayan ng Pilipino? Nagpapakita kayo ng show of force ng Iglesia na akala mo kayo na lang ang may karapatan. Na parang kayo ang dapat masunod, na dapat kayo ang magdidikta kung sino ang dapat kasuhan o hindi. Gusto niyo ng transparency and accountability, pero kapag kasamahan nyo dyan sa Iglesia, dapat exempted? Ano ba yun? Hindi ba dapat patas? Bakit si Marcoleta lang ba ang sinampahan ng plunder at kakasuhan? Ano na ba ang nangyari kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kanila Diskaya? Di ba? Mga nakakulong sila ngayon dahil nagpapatuloy po ang investigasyon dyan sa mga flood control anomalies na yan. Tapos sasabihin ng Iglesia na walang nangyayari kaya sila ay hindi titigil na kahit na mahuli at ikulong si Marcoleta, hindi daw sila titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Ayan na naman, parang yung part nila, parang yung mga DDS, parang yung kanilang mga sinusuportahan at pinoprotektahan ay walang kaso ng pandarambong o ng katiwalian. Bakit ba may impeachment case si Sara Duterte? Pero hindi ba sinusuportahan ng Iglesia si Sara Duterte?
So, diyan po ako nagduda. Dahil para sa akin, pinalalaki lang nila na ang kanilang rally ay tungkol kay Rodante Marcoleta. Hindi ba napaka-petty nang dahil sa kakasuhan yung isang kaanib nila sa iglesia, magrarally kayo ng ganito at magdudulot kayo ng paghihirap sa ating mga commuters? Dahil alam nyo, para sa akin, hindi lang po yan. Para lang isipin ng taong bayan na nakasentro itong rally nito kay Marcoleta. Pero ang katotohanan po niyan para sa akin ay para ilihis ang impeachment trial ni Sara Duterte. Napanood nyo ba yung video ni Pebbles Talaquera na pinaghahanda niya ang gobyerno ni President Bongbong Marcos dahil bukas daw ay susugod ang Sara Army sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. At dahil daw may mga iglesia ni Cristo na nandiyan na mga sundalo, ay magkakaroon daw ng inkwento at pagkatapos daw nilang makuha ang Aguinaldo at ang Camp Crame, susugod sila sa Malacanang para pababain si President Bongbong Marcos. Totoo man o hindi, dapat maghanda itong kapulisan natin, itong kasundaluhan natin. Dahil paano kung totoo itong sinasabi ni Pebbles Talaquera? In fact, marami na pong sinabi si Pebbles na nagkakatotoo, meaning very reliable yung kanyang source. So, ano ang balak nila? Pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. So, itong sinasabing tungkol kay Marcoleta, hindi po yan, again para sa akin, hindi po yan ang pinakarason kung bakit sila nagrarally. At bakit naman ako hindi maniniwala kay Pebbles Talaquera? Samantalang, nanawagan si Jing Paras at si Ka Eric Celis. Dahil sabi ni Celis, nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. So, ano ibig sabihin? Standby ka dyan, Sara, tulad ng ginawa nila doon sa INC rally, na nakahanda na daw si Sara Duterte, naghihintay ng tawag para siya ay manumpa. After siguro magsalita ni Amy Marcos, nabulilyaso hindi natuloy. Ngayon na naman, bakit mananawagan si Ka Eric Celis na dapat daw naka-standby si Sara Duterte? Sabi pa rito, ayon kina Paras at Celis, ang kanilang panawagan ay para sa pagbabago ng pamumuno sa pamamagitan ng mga paraang naaayon sa konstitusyon at hindi sa pamamagitan ng karahasan, kudeta, pag-aaklas o revolusyon. O kung hindi pala kayo magkukudeta, hindi mag-aaklas o magre-revolusyon, paano nyo maaagaw ang presidency kay Bongbong Marcos? Ano, pupunta kayo ng Malacanang, kakatok kayo dyan at sasabihin nyo, Bongbong Marcos, bumaba ka na dyan dahil nandito na ang papalit sa'yo, si Sara Duterte. Ganun ba kadali yun? Giniit pa ni Celis na kung sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa itinakda ng konstitusyon, dapat umanong maging handa ang Vice Presidente na akuin ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. O ano ibig sabihin nun? Pinaghahanda si Sara Duterte. Kaya lang, sabi nila Celis, kung sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bakit? Porque ba nagpakita ng puwersa ang INC? Magbibitiw si President Bongbong Marcos? Ano kayo, hilo? Ayan na naman kayo You are underestimating President Bongbong Marcos. Baka nakakalimutan ninyo, isang pitik lang ni President Bongbong, pwede siyang magdeklara ng martial law dahil sumusobra na kayong panggugulo sa ating bayan. Kayong mga DDS, isama nyo na ngayon ang INC na ang akala natin, ang sinusulong nila ay transparency, accountability, pero doon pa alam na natin na makasara ang INC. So ngayon, litaw na litaw. Kunyari pa kayo kay Marcoleta, napakaliit na bagay, hindi pa nga nahuhuli, sasampahan pa lang ng kaso, magrarally na kayo at parang hino-hostage ninyo ang taong bayan. Tama ba yung ginagawa nyo? Maka-Diyos pa ba yan? Yan ba ang turo ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo? Na mamerwisyo ng kapwa mo basta maipahayag lang natin yung gusto natin. Sana nga kung tama yung kanilang pinapahayag Hindi. Ang gusto nila ay wag hulihin or wag sampahan ng kaso si Marcoleta. But then again, para sa akin, ito ay para kay Sara Duterte. Dahil malapit na po ang July 6 na impeachment trial ni VP Sara, kaya kailangan nilang ito ay wag matuloy. Dahil kapag lumatag lahat ng ebidensya,
sira si Sara Duterte. So para maiwasan na matuloy yung impeachment trial, kailangan na nilang gawin ang dapat nilang gawin at yan ay agawin ang posisyon ni President Bongbong Marcos. Again, yan po ay pansarili ko lang opinyon. Pero sa inilabas ni Pebbles Talaquera, aabangan po natin yan. O nga pala, nakakuha na po ng permit ang INC hanggang bukas, July 1, hanggang 8 o'clock ng gabi. So bakit kailangan hanggang bukas? Totoo nga kaya ang sinasabi ni Pebbles na bukas maghanda ang gobyerno dahil lulusubin ng Sara Army ang Camp Aguinaldo at ang Camp Crame. At yan di umano ay may basbas ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So sige, hihintayin po natin ang kaganapan bukas. Pero, daw din kayo. Akala nyo, pababayaan kayo ni President Bongbong Marcos na isa katuparan ang maitim yung balak? Unang-una, hindi siya magre-resign. So, anong gagawin ninyo? Lulusob kayo? I just hope and pray mali si Pebbles Talaquera. Pero wala pong masama kung maghahanda ang ating gobyerno, lalo na si President Bongbong Marcos. But then again, hindi nyo kaya si President Bongbong Marcos. At baka nakakalimutan ng INC na 78% of Philippine population are Roman Catholics. Meron man mangilan-ngilan na susuporta sa inyong cause na VR1 ba yung sinasabi nila? Pero maliit na porsyento lang po yan na mga Katolikong aanib sa inyo. The rest ay nakahanda for any eventualities na umabot sa kaguluhan ang inyong binabalak. So bukas, matutuloy na kaya yung ilang beses nilang pinaghandaan si Sara Duterte na mauupo na daw bilang presidente ng Pilipinas. At pwede ba, hindi po lahat ng tao mabibilog ng Iglesia ni Cristo. Nagrally para lang kay Marcoleta. Tell that to the Marines. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Ano na ba ang nangyayari dito sa religious group na Iglesia ni Cristo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.